Magandang araw, Miss Winnie. Ako po si Ana, kasalukuyang isang batang politiko. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan ito naganap. Binago ko rin po ang mga pangalan namin para sa kaligtasan ng lahat ng mga sangkot. Halos 5 buwan na rin po akong subscriber, Miss Winnie, at madalas kapag may oras ako, palagi akong nakikinig sa inyong channel. Ang ibabahagi ko nga palang kwento sa inyo ay hindi lang basta isang kwento ng kulam kung hindi kwento ng pagkamulat. Ang papa ko po ay isang kapitan sa lugar namin dati. Nakilala ko siyang isang mabuti at maaasahang politiko sa baryo namin. Masaya ako na hindi siya tulad ng mga ganid na politiko sa aming bayan. Malaki ang paghanga at respeto ko sa kanya. Lumaki akong proud na proud sa kanya. Naging sikat si papa sa buong bayan namin. Mula sa simpleng kapitan, naging kilala siya hanggang sa iba pang kalapit na baryo. Palagi siyang naiimbitahan sa munisipyo at maging sa kapitolyo sa mga programa, kinakausap ng mga matataas na opisyal at pinupuri bilang ehemplo ng isang matapat na leader. Dahil sa magandang records niya, naging mayor siya ng bayan namin. Malaki talaga ang paniniwala ko na nagsisilbi ng maayos ang papa ko kaya palagi siyang binibiyayaan. Pero habang lumalaki ako, may mga bagay akong napapansin na hindi ko maintindihan nung una. May mga tao na biglang dumarating sa bahay namin sa gabi. Nag-uusap sila ng pabulong, may mga sobre na palihim na inaabot at iba pa. Unti-unting nagbago ang takbo ng mga proyekto sa bayan. May mga naririnig na rin akong mga chismis na may mga plano raw na maganda lang sa papel pero sa aktwal kulang. Minadali at ang iba ay hindi natapos. Nasasangkot na sa usaping korupsyon ng aking ama, pero ayaw ko pa ring maniwala. Pero isang gabi narinig kong nag-aaway ang mga magulang ko. Ang tumatak talaga yung linya ni Papa sa isip ko eh. Ang sabi niya, kapag pumasok ka na raw sa sistema, hihilahin ka nito pababa kung hindi ka sasabay. Doon ko naintindihan na kahit ang mabuting tao, kapag napaligiran ng maling tao at nakalasap ng kapangyarihan ay pwedeng magbago. Masakit para sa akin yun. Ang taong hinahangaan ko ang dahilan kung bakit gusto ko rin sanang magsilbi sa bayan pero siya rin pala ang magtuturo sa akin ng isang masakit na aral tungkol sa realidad ng politika. Sisimulan ko po ang aking kwento na nangyari noong 20 taong gulang pa lamang ako. Nasa loob kami ng kwarto ni Mama. Pareho kaming naghahanda ng mga gamit namin dahil ilang oras lang ay mananalasa ang isang malakas na bagyo sa lugar namin. Ngunit habang abala kami, naririnig namin ang boses ni Papa. Marami na bang tao sa evacuation center? Abay kumbinsihin niyo ang lahat. Ayokong magkaaberya pagdating ng bagyo. Dapat nakahanda na ang lahat. Sa unang minuto ng usapan, akala ko tungkol lang sa paghahanda sa paparating na bagyo ang kanilang usapan. Kasi habang nakikinig kami, patungo ang usapan sa disaster response, sa evacuations, relief operations at sa lahat ng dapat gawin ng isang mayor. Pero habang tumatagal ang usapan, unti-unting nagbago ang tono niya. Ayusin niyo yung trabaho niyo ha. Malaki-laki na naman ang pondo na darating sa bayan natin kapag nagkataon. Paldo na naman tayo niyan. Napatingin ako kay Mama. Kita ko sa mukha niya na parang hindi apektado sa kanyang narinig. Gusto kong magsalita at magtanong pero wala akong lakas ng loob na gawin yun. Nagpatuloy si Papa. Oh, dating gawe ha. Huwag niyo rin kakalimutan yung mga relief goods, lalo na yung mga imported. Itambak niyo sa bodega ko at palitan ng mga sardinas at noodles. Yun ang ipamigay niyo sa mga tao. Medyo sumakit ang ulo ko sa pagkakataong yon. Na-stress ako sa sinabi ni Papa. Ngunit hindi pa rin ako umimik dahil pinigilan ni Mama ang mga kamay ko. Nagpatuloy lang kami sa pakikinig. Walang magiging problema sa mga yan. Basta gawin niyo lang ang pinapatrabaho ko sa inyo. Ako nang bahala sa inyo. Basta lahat ng mga mamahalin at imported, iayos niyo. Walang magiging reklamo mga tao, lalo na yung mga mahihirap dahil ayos na sa mga yan ang lasa ng mga local goods. Sanay naman ang panlasa nila sa ganun eh. Sigurado ko na magpapasalamat pa mga yan sa akin. Hiling ko nga lang sana mas lalong lumakas ang bagyo at mas malaki sana ang pinsala nito para mas marami tayong makubra.
Matagal pa silang nag-usap ng katawagan niya. Pinag-uusapan na rin nila ang tungkol sa ginagawang dike na pwedeng masira kapag dumaan ang bagyo. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala. Hindi ko rin alam kung maayos pa ba ang paghinga ko. Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Doon ko naisip na sobra na talaga si Papa. Bigla akong napabalik sa sarili nang marinig ko ang malakas niyang tawa. Isang tawang puno ng kasabikan at kasiyahan sa kabila ng kahaharapin naming posibleng trahedya. Natapos ang tawag ni Papa na parang wala lang. Maya-maya, narinig ko pa siyang kumanta sa sala. Sanay na talaga siya. Paulit-ulit na kasi niya itong ginagawa. Parang wala na siyang konsensya. Dahan-dahan akong lumingon kay Mama. Tahimik siya at nakayuko. Ayoko sana siyang ma-stress pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ma, narinig mo yung sinabi ni Papa, hindi ba? Hayaan mo na ang Papa mo, anak. Huwag na natin siyang pakialaman. Naririnig niyo po bang sinasabi niyo? Pababayaan natin si Papa? May paparating na bagyo. Signal number 4 daw dito sa probinsya natin. Pero bakit parang excited pa siya? Hayaan mo na siya. Gagawin naman niya ang trabaho niya eh. Hindi niya pababayaan ang mga tao. Abala na nga siya ngayon, hindi ba? Abala saan? Sa pagkita ng pera? Narinig niyo siya, hindi ba? Sabi niya swerte raw na ngayon tatama ang bagyo kasi hindi pa tapos yung dike. Ibig sabihin, hindi mahahalata na tinipid ang semento kasi anurin man ang baha, isisisi lang sa lakas ng ulan. Ma, trahedyang paparating pero tumatawa lang siya. Paano niyo natatagalang makinig sa tawa na yun? Alam ng Papa mo ang ginagawa niya. Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano, Ana. Wala tayong magagawa sa paparating na trahedya. Tsaka kahit ano pa yan, ligtas naman tayo eh. Maayos ang bahay natin. Bumagyo man ng malakas, hindi ito basta-basta masisira. Ligtas tayo, pero yung pamilyang nakatira malapit sa dike na yon, yung mga taong akala nila ipoprotektahan sila ng proyektong pinirmahan ni Papa. Ma, maraming mamamatay dahil sa pagiging korap ni Papa. Buhay ang nakataya ngayon. Paano niyo naaatim na kumain sa harap niya habang alam niyo ang totoo? Akala mo ba hindi ko siya sinita? Ilang beses na rin naming pinag-awayan yan, lalo na yung mga proyektong tinatanggap niya na may pa-under the table. Sabi ko sa kanya ayoko ng perang galing sa masama. Sabi ko kahit maliit ang sahod niya basta malinis ang pangalan niya. O ano pong sabi niya? Tumawa lang din siya, kagaya ng tawa niya ngayon. Tumawa lang siya? Oo, ang sabi niya ganun daw talaga ang kalakaran. Kung hindi raw niya kasi tatanggapin yon, pwedeng kunin rin yon ng mas nakatataas sa kanya. Mas mabuti na raw na sa atin mapunta kaysa sa bulsa ng iba. Kinausap ko na siya, Ana. Maraming beses na. Pero habang lumalaki ang perang na iuuwi niya, lalo siyang nagiging bingi sa pakiusap ko. Kaya po ba nanahimik na lang kayo? Hinayaan niyo na lang siyang maging ganyan? Ma, para na rin po kayong pumatay ng tao sa pananahimik niyo. Anong gusto mo? Ipakulong ko ang Papa mo? Sa palagay mo, saan tayo pupunta kung sakali? Anong mangyayari sa buhay nating dalawa? Okay lang po sa akin na maghirap. Sa akin hindi okay. Nung sinubukan kong magmatigas, alam mo ba kung anong sinabi niya? Ano po? Tinanong niya ako kung handa ba akong makita ka na naghihirap o mawalan ng magandang kinabukasan. Ginamit niya ang pagmamahal ko sa'yo para lagyan ng busal ang mga bibig ko. Pero ma, hindi ko kailangan ng ganitong karangyang buhay kung may mga taong mapapahamak dahil sa kapabayaan ni Papa. Wala na po ba siyang konsensya? Wala na rin po ba kayo? May konsensya pa ako, anak. Kaya nga tuwing bumabagyo, hindi ako nakakatulog eh. Pero sa mundong ginagalawan ng Papa mo, ang konsensya ang tinuturing nilang kahinaan. Sinubukan ko talagang pigilan siya, pero mas pinili niyang maging matalino kaysa maging mabuti. Unti-unti nasanay na lang ako. Natanggap ko na lang na ganito ang sistema, na kailangan nating maging praktikal para mabuhay. Praktikal? Krimen ang ginagawa ni Papa. Alam ko, Ana. Gabi-gabi akong hindi makatulog lalo na kapag may balita tungkol sa korupsyon. Parang tinutusok ang puso ko. Pero anong magagawa ko? Hawak niya tayo sa liig. Natahimik ako. Sa labas ay lalong lumakas ang ugong ng hangin. Rinig ko ang pagbagsak ng isang yero sa kung saan. Samantala sa sala, naririnig pa rin namin yung malalakas na tawa ni Papa. Niyakap ko si Mama ng mahigpit.
Pareho kaming nanginginig, hindi dahil sa lamig ng bagyo, kundi dahil sa takot sa halimaw na kasama namin sa loob ng bahay. Hindi pa huli ang lahat, Ma. Hindi pwedeng habang buhay tayong magbubulag-bulagan. Kumawala ako sa yakap kay Mama nang biglang umilaw at tumunog ng malakas ang cellphone ko na nasa ibabaw ng kama. Mabilis ko itong dinampot. Nang tignan ko ang screen, nakita ko si Lloyd ang tumatawag, ang best friend ko at kababata. Hello, Lloyd? Agad kong ni-loudspeaker ito para marinig din ni Mama. Sa kabilang linya ay naririnig ko ang malakas na ugong ng hangin. Parang nasa labas siya. May naririnig rin akong ingay ng ibang tao na para bang nagkakagulo sila. May mga nagsisigawan din. Ana, buti sumagot ka. Diyos ko, Ana. Bakit? Anong nangyayari? Nasaan ka? Nandito kami sa may tabing ilog, malapit sa dike. Tulungan mo kami. Hindi pa nagla-landfall ang bagyo pero mataas na ang tubig dito. Ha? Tumaas na ang tubig? Naku, delikado na dyan. Umalis na kayo dyan. Hindi kami makakaalis. Mahihirapan kami lalo na't lumalakas na ang hangin. Nakabantay lang kami ngayon dito dahil may mga nakakita na may bitak na raw yung dike. Yung lupa sa gilid gumuguho na. Parang hindi simento ang nilagay, parang ewan ko. Parang tinipid masyado kaya madaling bumigay. Napatingin ako kay Mama. Nakatakip na siya ng bibig at umiiyak. Alam namin ang totoo. Alam naming tinipid yun at ngayon maraming tao ang pwedeng malagay sa alanganin dahil sa korupsyon. Ana, natatakot ang mga tao dito. Kapag bumigay ang dike na to, lulubog ang buong barangay namin. Aanurin kaming lahat. Umalis na kayo dyan, Lloyd, kung talagang delikado. Marami nang nakaalis. Pero may mga tao dito na gustong manatili dahil kailangan daw bantayan yung mga bahay at gamit nila. Ano? Mas mahalaga ang buhay kesa sa mga gamit. Umalis na kayo dyan habang hindi pa tuluyang nananalasa ang bagyo. Ako na ang nakikiusap. Huwag niyo nang hintayin pang dumating ang trahedya. Kaya nga eh. Pero, Ana, tulungan mo kami. Ang lolo ko alam mo naman na di siya nakakalakad, di ba? Wala nang sasakyan na pwedeng ilusong sa baha. Imposible nang makaalis pa kami. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Teka, anong kailangan nyo? Anong pwede kong gawin? Kailangan namin ng rescue. Mga truck o kahit anong pwedeng pangsundo sa amin para madala kami sa evacuation center sa bayan. Baka may mga malalaking truck si Tito na pwedeng ipadala rito kaagad. Ana, parang awa mo na. Ang daming matatanda at bata rito. Sige, gagawa ko ng paraan. Bilisan mo, Ana. Please. Sigurado ako anumang oras talagang bibigay na ang dike. Hihintay namin kayo, ha? Oo, pangako. Sasabihin ko kay Papa ngayon din. Magpapadala kami ng tulong. Salamat. Aasahan ko yan. Natapos na ang tawag. Tumingin ako kay Mama at nakita kong namumutla siya. Ma, narinig mo yun? Bibigay na daw yung dike. Mamamatay sila kapag wala tayong ginawa. Anong gagawin mo? Kakausapin ko si Papa. Mabilis akong tumayo. Ramdam ko yung takot para kina Lloyd at sa buong baryo kung saan kami nakatira dati. Si Mama nakaupo pa rin siya sa gilid ng kama, tulala at parang hindi alam ang gagawin. Dito ka lang, Ma. Ako nang bahala. Hindi na siya sumagot. Lumabas ako ng kwarto at mabilis na naglakad ng hallway at saka bumaba sa hagdan. Narinig kong palakas na ng palakas ang hangin at nagsisimula na ring bumuhos ang malakas na ulan. Parang galit na galit yung hangin. Kinakabahan ako pero hindi sa sarili ko. Dahil alam kong matibay ang mansyon ni Papa. Natatakot ako para sa iba, lalo na kung ikukumpara ang bahay namin sa bahay nila Lloyd at iba pang mga taga-baryo. Pagbaba ko sa hagdan ay wala roon si Papa. Papa? Pumunta ako sa kusina kung nandun ba siya pero naabutan ko lang si Manang Insyang na nag-aayos ng mga flashlight sa ibabaw ng counter. Halatang naghahanda na siya sakaling mawala ng kuryente pero hindi naman namin kailangan yon dahil may mga solar kami sa bahay at generator. Manang? Ana, may kailangan ka ba, iha? Si Papa po, nasan siya? Pumasok siya sa opisina niya, iha. May tinatawagan daw na importante. Bilin niya, wag daw istorbohin. Nagbilin siyang wag istorbohin? Kahit bumabagyo ayaw niyang magpastorbo?
Yun ang sabi niya kanina eh. Hintayin mo na lang siguro na lumabas. Alam mo naman kapag nandun siya, ayaw talaga niya na iniistorbo siya. Hindi ko na po siya mahihintay. Sandali lang, baka naman magalit sa'yo ang papa mo. Importante daw yung kausap niya eh. Talagang ibinili niya sa akin kanina na bawal daw siyang istorbohin. Mainit ang ulo niya. Importante? Mas importante pa ba yun sa buhay ng mga taong malulunod sa baryo Santa Lucia? Santa Lucia baka mo? Bakit? Anong nangyayari doon? Napansin kong namutla si Manang. Kilala niya ang mga tao doon. Doon din siya nakatira bago siya kinuha ni Papa para maging stay-in na katulong dito sa mansyon. Marami siyang kamag-anak doon. Nakita ko ang grabing pag-aalala sa mukha niya, ang panginginig ng labi niya. Opo, sa Santa Lucia nga po. Doon sa may dike. Tumawag sa akin si Lloyd, yung kababata ko. Malapit na raw pong bumigay ang dike. Diyos ko, kawawa naman ang mga tao. Tapos nandun pa ang apo ko. Sige, puntahan mo na ang papa mo. Sige po, kailangan ko talaga makausap siya kasi kapag nangyari yung kinatatakutan nila, marami talagang mamamatay. Hindi ko na hinintay na magsalita pa siya ulit. Tumalikod na ako at nagmadaling lumakad papunta sa opisina. Nang makarating na ako ron, huminga muna ako ng malalim bago kumatok. 3 beses akong kumatok pero walang sumagot. Papa? Nilakasan ko ang boses ko pero wala pa ring sumasagot. Alam kong naririnig niya ako eh. Sadyang ayaw lang talaga niyang magpastorbo. Kumatok ako ulit. Mas matagal at mas malakas na. Hindi ako tumigil. Papa! Papa, buksan mo to! May importante akong sasabihin! Ilang sandali pa, may narinig na akong mga yabag ng paa papalapit sa pinto. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Nakita ko si Papa. Seryosong-seryoso ang mukha niya at nakakunot pa ang noo. May hawak siyang baso ng whiskey sa isang kamay. Amoy alak na siya pero hindi pa naman lasing na lasing. Ano ba, Ana? Nagtatrabaho ko nang iistorbo ka. Ang lakas-lakas mo pang kumatok. Abay, sisirain mo ba ang pinto ng opisina ko? Masira na kung masira, Papa. Pero kasi yung dike sa Santa Lucia, yun ang masisira. Ang sabi ng mga taga roon, may bitak na yung pinagawa niyo doon. Dike? Yun lang bang ipinunta mo rito? Anong yun lang? Delikado po yung sitwasyon ng mga taong taga roon. Huwag kang ampraning. Hindi masisira yun. Matibay yun. Anong matibay? Sigurado po ba kayo? Bakit may mga bitak-bitak na daw? Ayos lang yun. Natural lang na magbitak-bitak dahil nga malakas ang pressure ng tubig sa ilog. At saka malakas pa ang hangin. Pero hindi naman yung masisira. Maniwala ka sa akin. Pero Papa, nag-aalala ako sa mga taong taga roon. Huwag kang nasabing praning. Po, pero buhay po nilang nakataya dito. Importante ang mga taong yun kasi doon tayo noon nakatira. At minsan yun na rin silang pinaglingkuran bilang kapitan. Papa, please, tulungan natin sila. Tutulungan? Opo, kailangan nila ng tulong. At least man lang ma-evacuate sila. Tumawag sa akin kanina si Lloyd eh. Nandun sila sa gilid ng ilog. Sabi niya may bitak na raw ang mga pader. Tapos gumuguho na ang lupa. Magpadala kayo ng truck doon galing sa munisipyo para ilikas sila bago tuluyang bumigay ang dike. Ay, hindi pwede. Ano po? Anong ibig niyong sabihin? Hindi niyo sila tutulungan? Saka ko na sila tutulungan kapag humupa na mga baha at ganun din ang malakas na bagyo. Ay, hindi ako pwedeng magpadala ng mga truck ng gobyerno sa ganitong panahon. Paano kung ma-stranded din ang mga sasakyan? Sayang lang ang resources. Sayang sa resources? Tao ang pinag-uusapan natin dito. Doon ka galing. Sa Santa Lucia ka nagsimula. Kilala mo si Lloyd, hindi ba? Kilala mo ang lolo niya pa. Sila ang sumuporta at bumoto sa'yo nung wala ka pa sa pwesto. Tapos sasabihin mo, sayang sa resources ang iligtas sila? Huwag mo ko sigawan, Ana Maria. Dinuro niya ako. Tumalsik pa ang konting alak mula sa braso niya. Alam kong galit na galit siya sa akin ng oras na yon. Ayaw niya ng ganun eh. Yung pinakikialaman at pinangungunahan siya. At mas lalong ayaw niya ang pinagtataasan siya ng boses. Wala kang alam sa pagpapatakbo ng bayan.
Sa tingin mo ba, madaling magpadala ng rescue team kapag ganito kalakas ang hangin? Saka yun, Dike, sinabi ko na sa'yo, matibay yun. Pinagkagastusan namin yun. Oo, hindi pa tapos. Pero hindi yan masisira ng basta-basta. OA lang yung kaibigan mo eh. Matibay? Pawag na tayong maglukuhan dito. Alam kong tinipid niyo ang proyektong yan. Ilang beses kitang narinig na kausap yung contractor sa telepono. 40% ang napunta sa bulsa niyo, hindi ba? Nakipagsabuatan kayo sa pulpul na congressman dito sa distrito. Kaya alam kong substandard ang gamit niyo. Kaya ngayong binabagyo, bibigay yan. At kapag may namatay doon, dugo nila ang nasa kamay mo. Ba't sumusobra ka na? Pinapakain kita. Pinag-aaral sa magandang universidad. Binibigay ang lahat ng luho mo. Tapos ganyan kung sagot-sagutin mo ko? Dahil lang sa sumbong ng ampas lupa mong kaibigan? Hindi ko hiniling lahat ng mga luhong binibigay niyo sa akin. Alam mo yan, Papa. Hindi ako katulad ng mga anak ng mga kaibigan niyong politiko. Hindi ko kailangan ng perang galing sa nakaw. Ang kailangan ko, gawin mo ang trabaho mo. Mayor ka, hindi ba? Ama ka ng bayan. Pero bakit wala kang pakialam sa mga anak mo sa Santa Lucia? Sila Aling Nena, si Mang Cardo, si Lloyd na naging kapitbahay pa natin noon. Paano mo sila natitiis? Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang braso niya. Nagbabaka sakaling may natitira pang puso sa kanya. Pa, sige na. Kahit hindi mo aminin may mali sa Dike. Kahit wag na nating pag-usapan ang tungkol sa kinurakot nyo. Basta iligtas nyo lang ang mga tao doon. Magpadala ka ng rescue trucks. Please, parang awa nyo na. Tumigil ka! Umakyat ka na sa kwarto mo. Lilipas din yung bagyo. Makikita mo bukas. Maayos ang lahat. Pa? Ang sabi ko, umakyat ka na! Wala tayong papadalang truck. Masyado mapanganib para sa mga rescuers ko. Kung hindi na sana nagpasaway ang mga taga Santa Lucia, dapat kanina pa sila lumikas. Kaya kung may mangyaring masama sa kanila, hindi nila yun dapat isisi sa gobyerno. Kasi ang titigas ng ulo nila. Hindi ako makapaniwala. Nakatingin lang ako sa kanya. Wala na siyang konsensya. Umupo siya sa swivel chair at tinalikuran ako. Pinahiran ko ang luha sa mga mata ko. Wala akong mapapala kung makikiusap ako sa demonyo. Kung hindi kayo kikilos, ako ang gagawa ng paraan. At anong gagawin mo? Wala kang kapangyarihan. Anak ka lang ng mayor. Anak ako ng mayor? Anak niyo nga ako, pero hindi niyo ako katulad at hindi ako gagaya sa inyo kahit kailan. Padabog kong sinarado ang pinto ng opisina. Rinig ko, Miss Winnie, yung malakas niyang tawa na para bang baliwala lang sa kanyang lahat ng sinabi ko. Tumakbo ko pabalik sa kusina. Naabutan ko si Manang Insyang na nakaupo sa isang silya, umiiyak habang may hawak na rosaryo. Manang, nasa ng susi ng elf truck ni Papa? Yung luma, yung ginagamit sa farm. Nasa may likod ng pinto, Iha. Bakit? Anong gagawin mo? Ako na ho ang susundo sa mga tao. Tawagan niyo po ang mga kamag-anak niyo. Pakisabi na papunta na ako ron. Sisikapin ko makapagligtas ng buhay kahit ilan hanggat kaya ko. Ano? Pero bakit ikaw? Ano bang sinabi ng papa mo? Ayaw niya po, kaya ako na lang. Naku, delikado ang gagawin mo, Ana. Alam ko po, pero hindi po ako papayag na walang gawin habang hinihintay na mapahamak sila. Naku, hindi ako papayag na lumakad ka ng mag-isa. Sasamahan kita, Iha. Tumango ako kay Manang Insyang. Lumapit na ako sa may pinto at mahigpit na hinawakan ng susi. Nasabi ko na lang sa sarili ko, bahala na. Mabilis kaming tumakbo ni Manang papunta sa garahe sa likod ng mansyon. Basang-basa na kami kahit ilang metro lang ang tinakbo namin. Ang hangin parang nanunulak at ang ulan ay parang maliliit na bato na tumatama sa balat. Binuksan ko ang pinto ng lumang elf. Agad namang sumampas si Manang sa tabi ng driver's seat, bitbit ang baon naming tubig at ilang peraso ng biskwit. May mga first aid din kaming dala. Binuhay ko ang makina, umugong ng malakas ang truck. Bahagyang yumugyog pa ito. Tara na ho! Handa na po ba kayo? Oo. Medyo madilim na sa labas dahil maghahapon na tapos napakadilim ng langit. Malakas ang ulan, malakas ang hangin. Halos wala kaming makita sa unahan.
Diyos ko po, signal number 4 na nga talaga, Ana. Dahan-dahan lang, baka tayo madisgrasya. Kailangan po nating bilisan. Bawat segundo mahalaga. Nagkunwari akong maayos at matatag kay Manang. Pero ang totoo, kinakabahan na rin ako. Ramdam ko ang paggewang ng truck kapag hinahampas kami ng hangin mula sa gilid. Ilang minuto kaming tahimik. Maya-maya nakita namin na may tubig na sa kalsada. Mababaw pa naman siguro hanggang bukong-bukong pero mabilis ang agos. Buisit! Ayan ang baha! Malamang sa malamang, puno na ang drainage dito sa bayan dahil sa basura. Bakit kasi di pinaghandaan ng bagyo na to eh? Pwede namang magpalinis ng mga kanal para sigurado na walang magbabara? Iha, huwag ka nang magalit sa papa mo. Ako nang humihingi ng pasensya sa kanya. Po, bakit kayong humihingi ng pasensya? Wala naman kayong ginagawang masama eh. Siya itong hindi ginagawa ng maayos ang trabaho niya. Ibang-iba na talaga siya. Hindi naman siya ganito noon eh. Mabait na tao si Papa pero ngayon para na siyang isang halimaw. Ganon talaga ang tao kapag nalalasing na sa kapangyarihan. Alam niyo po ang mga ginagawa niya? Oo, hindi naman ako bulag at bingi para di marinig at makita ang lahat ng mga ginagawa niya. Alam mo yung papa mo, nung naging mayor siya, doon na nagsimulang dumikit yung mga kontraktor, yung mga negosyante na nagbibigay sa kanya ng lagay. Nung una tinatanggihan niya pa, pero nakita ko unti-unti nasisilaw na siya. Sabi niya sa mama mo para daw sa inyo yon, para hindi na ninyo maranasan ang hirap. Para sa amin, ang kapal ng mukha niya, ginawa niyang dahilan ng pamilya para magnakaw. Natahimik si Manang Insyang. Ako naman ay muling nag-focus sa daan. Medyo binagalan ko na lang ang pagtakbo dahil medyo nahihirapan na ako sa pagkontrol. Hanggang sa ilang minuto, biglang may malaking sanga ng akasya ang biglang naputol at humarang sa daan. Napapreno ko bigla. Dumulas ang gulong ng truck sa basang aspalto. Ay! Diyos ko, Ana! Ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Oo, ayos. Diyos ko, akala ko katapusan na natin. Kaya nating sagasaan yan. Malaki ang gulong ng elf. Ano? Wag anak. Kung sasabit ang sasakyan dyan, siguradong titirik tayo. Mabuti pa ibuelta mo na at umuwi na tayo. Pero yung mga tao po sa baryo. Gumawa na tayo ng paraan, pero mukhang ayaw ng Diyos na ituloy mo ang plano mo. Huwag mong baliwalain ang mga babala dahil baka mapahamak tayo. Hindi ko alam ang isasagot ko sa matanda. Panay ang buntong hininga. Masamang-masama talaga ang loob ko. Hindi ko matanggap na basta na lang ganon. Hindi ko matanggap na wala akong magawa para sa kanila at para sa kaibigan ko. Habang nag-iisip ako, biglang umilaw at tumunog ang cellphone ko na nakapatong sa dashboard. Tumatawag si Lloyd. Agad ko itong dinampot at ni-loudspeaker. Lloyd? Ana, nasa na yung rescue? Hanggang bewang na ang baha dito. Ano? Ganun kabilis? Oo, nagulat din kami sa biglang pagtaas ng tubig. Pero, nasa na nga yung tulong? Anong sabi ni Tito? Papunta na sana ako eh. Papunta ka? Bakit ikaw? Sumama ka sa rescue? Anong sasakyan ang dala mo? Dala ko yung elf. Kaso... Naku, baka hindi na umubra ang sasakyan pang lupa rito. Kailangan ng mga rescue boat. Kawawa ang mga tao dito. Natigilan ako. Tumingin ako kay Manang Insyang, nakayuko siya at hinahaplos ang rosaryo niya. Ana? Ana, nandiyan ka pa ba? Marami ba kayong kasama? Lloyd, ako lang. Ako lang at si Manang Insyang ang kasama ko. Ano? Anong ikaw lang? Nasaan ang mga tauhan ng papa mo? Mayor siya, di ba? Bakit ikaw ang inutusan niya sumundo? Nasaan ang disaster response team? Nasaan ang mga truck at rescue boats ng bayan? I'm sorry, pero wala eh. Sinubukan kong kausapin si Papa. Nagmakaawa ko pero ang sabi niya, delikado na raw magpadala ng rescue team. Masyado daw malakas ang bagyo. Hindi na raw kakayanin. Delikado? Eh anong silbi nila? Anong gagawin namin dito? Hihintayin na lang ang kamatayan namin, ganun ba? Gagawa ako ng paraan. Pupunta ako dyan kahit na anong mangyari. Ililigtas natin kung sino ang kaya nating iligtas. Wag na lang. Anong wag na? Umuwi ka na. Kami na ang bahala rito. Sanay naman na kami.
Sanay na kaming palaging nalalagay sa alanganin at hindi natutulungan. Lloyd, ano bang sinasabi mo? Pupunta ako. Nandito na ako sa daan. Ana, makinig ka sa akin. Delikado na kung tutuloy ka pa rito. Kung ayaw magpadala ng papa mo ng tulong, ibig sabihin nga siguro malala na ang sitwasyon. Ayokong pati ikaw ay mapahamak. Kaya umuwi na kayo ni Manang. Hindi ako uuwi. Lloyd, kaibigan kita. Tutulong ako. Hindi ako katulad ni Papa na duwag. Ana! Hintayin niyo ako. Parating na ako. Pinatay ko ang telepono at mabilis na pinunasan ng luha sa mata ko. Tumingin ako sa harapan. Nandun pa rin ang sanga, nakaharang. Sa palagay ko kaya ng truck pero pwedeng hindi rin. Tama talagang umuwi ako at bumalik pero naisip ko si Lloyd at ang lolo niya at yung ibang tao. Hindi ko matanggap na wala akong magawa. Manang, kumapit ka! Ana, wag! Kaya natin to! Sasagasaan natin yan! Diyos ko po, Ana! Inarangkada ko na ang sasakyan. Mahigpit ang kapit ko sa manibela hanggang sa naramdaman ko ang pag-angat ng gulong sa unahan. Nagpatuloy pa ako hanggang sa maramdaman ko ang biglaang pagbagsak ng hulihang gulong sa kabilang side ng sanga. Nakalampas tayo, Manang! Nakalampas! Tuwang-tuwa na sana ako ng sandaling yun, pero hindi pa ako tapos magsalita, biglang umandar ang truck. Parang inubo ang makina, tapos ay biglang namatay ang ugong ng sasakyan. Ana! Sandali lang po, Manang. Susubukan ko hong paandarin. Ay, gumana ka, utang na loob. Sige na, please, please. Ana, tumirik na. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba wag na nating pilitin? Anong gagawin natin ngayon? Nasa kasagsagan na tayo ng bagyo. Huwag po kayong magpanik, Manang. Mapapaandar ko to. Sabayan lang natin ang panalangin. Sinubukan ko ulit. Muli kong pinihit ang susi pero wala. Patay na patay. Napahampas ako ng malakas sa manibela. Lintik naman, oo. Sa labas lalong nagngangalit ang panahon. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay halos humalik na sa lupa sa lakas ng hangin. Ang tubig baha sa paligid namin mabilis nang tumataas. Kung kanina ay hanggang bukong-bukong lang, ngayon ay nakita kong kasintaas na ito ng stepboard ng truck. Anong gagawin natin? Maiiyak na si Manang. Kinabahan na rin ako at gusto na ring maiyak. Alam kong kung hindi kami makakaalis, may posibilidad na abutin kami ng baha. Gusto ko na ring sumigaw. Gusto kong sisihin si Papa dahil kung nagpadala lang sana siya ng maayos na rescue vehicle, hindi kami magkakaganito. Pero alam kong walang mangyayari kung pareho kaming magmumukmok ni Manang. Hinawakan ko ang telepono. Wala akong maisip na pwedeng tawagan ng oras na yun kundi si Mama. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinahanap ang pangalan ni Mama sa kontak. At nang mahanap ko na, agad ko itong denial. Sumagot naman kagad siya. Hello, anak? Bakit ka tumatawag? Nasaan ka? Ma, patawad po. Nandito kami sa labas. Kinuha ko yung elf truck kanina para puntahan ng mga taga Santa Lucia. Pero tumirik po kami. Nakaharang kami sa kalsada. Hindi kami makaabante, hindi kami makaatras. Ano? Bakit nasa labas ka? Ang paalam mo lang sa akin ay kakausapin mo ang papa mo. Anak, signal number 4 ang bagyo. Bakit mo ginawa yan at hindi nagsabi sa akin? Ayaw po kasi akong tulungan ni Papa eh. Wala siyang pakialam sa mga tao. Diyos ko, Ana Maria. Nasaan ba kayo? Saan ang eksaktong lugar ninyo? Papunta kaming Santa Lucia, malapit na sa boundary. May sanga na nakaharang, Ma. Pataas na ng pataas ang tubig. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Naku naman. Sige, ganito na lang. Makinig ka sa akin. Huwag kayong bababa ni Manang, ha? Huwag kayong aalis dyan. Kakausapin ko ang papa mo. Hintayin mo kami dyan. Ililigtas namin kayo. Nanahimik ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na baka ito na nga ang kailangan para magising ang konsensya ng tatay ko. Hindi para sa mga taga Santa Lucia, kundi para sa sarili niyang anak na nasa bingit ng panganib. Sige Mama, maghihintay kami. Please bilisan niyo. Pinatay ko ang tawag at muling tinignan si Manang Insyang na nakasubsob na sa dashboard. Hinawakan ko ang kamay niya. Parating na po sila, Mama.
Ilang minuto ang lumipas, may nakita na akong paparating. Manang, tignan niyo oh! Mabilis na lumingon si Manang. 2 malalaking rescue truck ng munisipyo ang papalapit. Dinig na dinig namin ang malalakas na busina. Ilang sandali pa ay huminto na sila. Nakita ko ang pagbaba ng mga lalaking naka-orange na kapote, bitbit ang lubid at ilang kagamitan. At sa gitna ng ulan nakita ko si Papa. Bumaba na rin siya sa sasakyan at lumusong sa baha ng walang alinlangan. Ang mukha niya na kanina ay galit, ngayon ay punong-puno ng takot at pag-aalala. Napaiyak ako sa manibela. Sa wakas kumilos din siya. Pero masakit isipin na kailangan pang malagay sa peligro ang sarili niyang dugo bago niya maalalang may tungkulin siyang iligtas ang mga tao. Lumapit ang mga tauhan ng rescue team sa bintana ng elf truck. Mabilis nilang binuksan ang pinto at inalalayan si Manang Insyang na halos himatayin na sa takot at nerbiyos. Pagbaba ko naman, agad akong sinalubong ni Papa. Basang-basa siya, nanginginig ang mga kamay niya habang hinahawakan ang muka ko. Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka. Halika na, sumakay na tayo. Uuwi na tayo. Pa, hindi ako uuwi. Hindi tayo uuwi. Ano bang sinasabi mo? Delikado na rito. Kailangang mailayo kita sa lugar na ito. Hindi po. Tutal nandito na sa labas ang mga tauhan nyo. Nandito na yung truck. Nakalabas na sila sa munisipyo. Bakit pa tayo uuwi? Kailangan ng tulong ng mga taga Santa Lucia. Ano? Yan pa rin ba ang pipilit mo? Opo. Nakikiusap ako sa iyo, Papa. Tulungan mo sila. Bilang ama ng bayan, tungkulin mo rin silang iligtas dahil mga anak mo rin sila. Ituloy nyo na to. Papataas na ang tubig. Baka hindi na kayanin ng mga sasakyan. Kaya yan. Kung kinaya ng lumang elf na to na makarating dito, mas kaya ng mga rescue truck. Pa, ito na ang pagkakataon mo. Isang beses lang. Patunayan mong mali ako. Patunayan mong hindi pera ang mahalaga sa'yo. Ipakita mong ikaw pa rin ang papa ko na may malasakit sa mga tao. Napatingin si Papa sa mga tauhan niya na naghihintay ng utos. Nakita ko na parang nagdadalawang isip siya. Tapos ay tumingin siya sa likurang bahagi kung saan nando ng pickup truck niya. Nakita ko sa nakasakay si Mama. Umiiyak siya habang nakatingin sa amin. Huminga ng malalim si Papa bago niya nilingon ang team leader ng rescue unit. Kapitan, ihanda mo na mga tauhan natin at iligtas niya ang mga taga Santa Lucia. Sasama ako, Papa. Gusto kong makita si Lloyd. Gusto kong makasiguro na ligtas sila. Hindi pwede, anak. Hayaan na natin silang gawin ang mga trabaho nila. Pero gusto ko pong sumama. Tutulong ho ako sa mga tao. Hindi nga sabi pwede. Uuwi na tayo. Kailangan ko ring i-monitor ang iba pang nasasakupang baryo dito sa bayan. Hindi lang mga taga Santa Lucia ang kailangan kong bantayan at iligtas, Ana. Pero pa... Makinig ka. Kung sasama ka sa kanila, ano magagawa mo? Magiging pabigat ka lang doon. Wala kang alam sa rescue operation. Isang tao na ang may liligtas nila kapalit ng pwesto mo sa sasakyan. Kaya makinig ka sa akin. Uuwi na tayo. Natahimik ako. Masakit mang pakinggan, alam kong tama siya sa puntong yun. Ang pwesto ko sa loob ng truck, pwedeng pwesto na ng isang bata o matanda na nanganganib ang buhay. Wala na akong nagawa. Sumakay na ako sa pick-up truck kasunod si Papa. Doon sa loob, agad akong niyakap ni Mama nang umupo ako sa tabi niya. Ibinalot din niya ang basa kong katawan sa kumot na dala niya. Habang pinapaandar ni Papa ang sasakyan namin, pinanood ko sa bintana ang paglayo ng mga rescue trucks. Nagdasal ako ng taimtim na sana mailigtas nilang lahat ang mga tao sa dati naming baryo. Samantala nang makarating kami sa mansyon, sinalubong kami ng katahimikan sa malaking bahay. Pagpasok namin, binitiwan ni Papa ang susi sa lamesa at humarap sa amin ni Mama. Magpahinga na kayo. Bukas paniguradong maraming aayusin. Sasamahan mo ko, Ana, sa pagbibigay ng tulong sa mga tao. Tumango ako at hindi na nagsalita. Pero sa loob-loob ko, masaya ako kasi nakita ko sa araw na yon na may natitira pa palang tao sa loob ng mayor na kinamumuhian ko kanina. Dumiretso na ako sa kwarto at agad naligo. Pagkatapos, nagbihis ako ng tuyong damit at dahan-dahang nahiga sa aking kama. Kahit na nasa loob ako ng isang matibay na mansyon, dinig na dinig ko pa rin ang bagsak ng kalikasan sa labas.
malakas pa rin ang ulan at papalakas ng papalakas ang pagbugso ng hangin. Habang nakatingin ako sa kisame, nagdasal ako. Hindi para sa sarili ko kundi para sa mga kababayan namin na walang bahay na kasing tibay ng bahay namin. Naisip ko sila Lloyd, ang pamilya ni Manang Insyang at ang lahat ng mga pamilyang nasa evacuation center. Sana walang masamang mangyari sa kanila. Ilang sandali ang nakalipas, napaidlip ako sa gitna ng ugong ng bagyo. Ngunit paminsan-minsan, nagigising ako sa malalakas na kalampag ng mga yero at sa ingay ng malakas na ulan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi na gaanong malakas ang hangin, pero meron pa ring ulan. Agad kong binuksan ang bintana at nakita kong halos lahat ng puno sa bakuran namin ay natumba. Nagkalat ang mga sanga, dahon at kung ano-anong basura na marahil ay dala ng hangin. Dali-dali akong bumalik sa higaan at hinanap ang aking cellphone. Minuksan ko ang data. Nanlumo ako nang mapanood ang isang news update ang tungkol sa kalagayan ng bayan namin, partikular na ang Santa Lucia. Nawasak ang dike at halos lumubog sa baha ang buong baryo. May mga taong na video na nasa itaas ng bubong. Sabi sa balita, may mga nawawalang tao at marami ang namatay. Sa kalagitnaan ng panonood ko, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Pumasok si Mama. Ma, napanood ko po sa balita ang nangyari sa Santa Lucia. Hindi agad nakapagsalita si Mama. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Doon na ako nagsimulang umiyak. Ma, bakit po ganun? Akala ko ba ni-rescue na yung mga tao sa atin? Konti lang daw ang nailigtas na mga tao, sabi ng papa mo kagabi. Ano? Bakit konti lang? Hindi na nakabalik ang rescue team. Nung mailikas ang unang batch ng mga tao, tumaas na ang tubig. Malakas na masyado ang daloy ng tubig baha. Delikado na para sa lahat. Sinubukan naman daw nilang bumalik pero hindi na talaga kaya. Natakot sila na baka sila anurin. Hindi pwedeng maging ganun, Ma. Si Lloyd, nakaligtas ba siya? Hindi ko alam. Hindi ko naman kilala kung sino-sino ang mga nailigtas nila eh. Agad kong tinawagan ang numero ng kaibigan ko. Nagdasal ako na sana mag-ring, na sana sumagot siya at sabihing nasa maayos na siyang kalagayan. Pero hindi ito nag-ring. Puro cannot be reached lang ang naririnig ko sa kabilang linya. Paulit-ulit, nakakabaliw. Hindi ko matawagan si Lloyd. Kanina ko pa sinusubukan pero wala talaga eh. Natatakot ako, Ma. Baka may masamang nangyari sa kanila ng lolo niya. Baka hindi siya nakasama sa unang batch ng rescue kagabi. Huminahon ka, anak. Alam mo namang mahina ang signal ngayon dahil sa nakalipas na bagyo. Tsaka baka lobat na rin siya dahil marami din daw mga bumagsak na poste ng kuryente. Hindi ko kayang huminahon ngayon. Si Lloyd, hindi ko matatanggap na mawawala siya. Siya lang ang tangi kong kaibigan. Siya lang yung taong naging totoo sa akin kahit alam niyang anak ako ng taong kinamumuhian ng maraming tao. Paano kung isa siya sa mga naging casualty ng bagyo? Ma, nangako ko sa kanya na ililigtas ko siya eh. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyari sa kanila ng lolo niya. Tahan na, anak. Siguro naman ay ligtas sila. Manalangin na lang tayo. Pero, hayaan mo na muna. Hintayin na lang natin ang balita. Basta relax ka lang muna dyan. Bawal ang ma-stress, iha. Hindi ako stress, Ma, pero nag-aalala ako. Gusto kong malaman kung nakaligtas ba o hindi sina Lloyd. Kung gusto mo talagang malaman, puntahan mo ang papa mo. Baka meron na siyang balita sa mga nailigtas at nakaligtas sa bagyo. Sige, puntahan mo na. Nandun siya sa opisina niya. Pagkasabi no ni Mama agad na akong naglakad patungo sa opisina ni Papa. Pagdating ko sa harap ng pinto niya, hindi na ako nag-atubili. Kumatok ako kagad. Papa, pwede ba akong pumasok? Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Papa na nakaupo sa kanyang swivel chair at walang kakurap-kurap na nakatingin sa computer niya. Sandali kong nasulyapan yon at nakita kong may mga naka-highlight na pula. Pa? Ana, bakit nandito ka? May kailangan ka ba? Gusto ko lang pong malaman kung may listahan ka na ng mga nakaligtas sa Santa Lucia. Si Lloyd po, nakaligtas po ba siya? Sandaling tumigil ang mundo ko habang hinihintay ang sagot niya. Hinanap ni Papa ang isang manipis na folder sa ibabaw ng kanyang mesa,
Tinignan niya ang nakalistang pangalan at tumango. Si Lloyd? Kasama siya sa mga na-rescue kahapon. Naku, salamat! Salamat sa Diyos! Masaya ako sa balitang yon, pero bigla din akong nalungkot nang maalala ang tungkol sa balita. Ilan po pala ang casualty, Papa? Marami bang namatay? Marami bang nalunod dahil sa palpak na trabaho niyo sa dike? Ana, wag mo ko simulan ngayong umaga. Marami pa akong iniisip. Marami pa akong dapat na asikasuhin. Kasalanan niyong nangyari. Kung naging tapat lang po sana kayo, Papa. Kung hindi niyo kinurakot yung pondo, hindi mangyayari yon. Hindi totoo yan. Wala akong kasalanan. Pinaghandaan ko ang paparating na bagyo. Nagpalikas ako ng mga tao pero ayaw nila. Akala ko sapat na yung naging preparasyon ko kaso hindi naman lahat nakinig. Ano magagawa ko sa tigas ng ulo nila? Hindi ko kayang labanan ang lakas ng kalikasan, Iha. Dahil kahit matibay ang pagkakagawa sa dike na yun, sa lakas ng ulan at hangin kahapon at lalo na ng gabi, tiyak na guguho at guguho pa rin yun. At saka, hindi pa nga tapos yung dike, di ba? Kaya huwag mong isisi sa akin ang nangyari. Habang naglalakad-lakad siya, tinaas niya ang kanyang long sleeves at nagsimulang kamutin ang kanyang braso. Doon ko nakita ang itsura ng kanyang mga kamay. Pa, ano yan? Hindi ko napigilan ng mapatanong. Bahagya akong lumapit para masilip ng maigi. Maitim ang balat ng braso niya, parang nasunog na ewan. Pero ang mas nakakatakot, may bahagi itong parang nagtutubig na parang nagnanaknak. Hindi magandang itsura nito. Mabilis niyang ibinaba ang manggas niya at iniwas ang braso sa paningin ko. Wala ito. Huwag mo nang pansinin. Anong wala? Hindi maganda yung nakita ko. Bakit ganon? Ano bang nangyari sa braso niyo? Baka allergy lang to sa tubig baha kahapon. Alam mo naman na madumi ang tubig, di ba? Maraming kung ano-anong kemikal o basura na nasa tubig. Lalagyan ko lang to ng ointment mamaya. Gagaling din to. Mag-ayos ka na lang at pupunta tayo mamaya sa evacuation center. Sigurado po ba kayo? Nagpatingin na po ba kayo sa mga doktor? Wala pa akong panahon, anak. Kung wala kayong panahon magpunta sa doktor, pues ipakita nyo na lang po sa akin. Sabi ng wala nga ito! Sige na, magbihis ka na at alis na tayo! Ang boses ni Papa dumagundong sa maliit na opisina niya. Hindi na ako nakipagtalo pa. Lumabas ako na mabigat ang dibdib ko. Dumiretso ako sa kwarto ko at agad na naghanda para sa lakad namin. Nagbihis ako ng mabilis. Nagsuot ako ng simpleng jeans at sapatos. Makalipas ang 1 oras, nasa evacuation center na kami. Nakita ko ang mga tao na nagkakaingay habang nasa pila. Siksikan sila. May konti pang programa na isinagawa. Nagsalita pa si Papa sa itaas ng entablado bago magpamigay ng mga ayuda. Medyo mahaba ang sinabi niya. Maski ako nainip at walang masyadong naintindihan, maliban na lang dun sa mga bandang dulo ng kanyang speech. Mga minamahal kong kababayan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang inyong mayor, hindi kayo pababayaan. Sa katunayan, napakadami kong dala na makakatulong sa inyo. Talagang hindi ako makatulog kagabi dahil sa pag-alala sa inyo. Lalo't iniisip ko ang kaligtasan ng lahat. At dahil mahal ko kayo, personal kong sinisiguro na bawat pamilya ay makakatanggap ng biyaya mula sa aking opisina. Walang maiiwan hanggat naririto ako na ama ninyo. Nagpalakpakan ang mga tauhan sa harap habang ang mga tao ay tahimik lang. May ilang pumapalakpak pero parang napilitan lang sila. Patuloy silang naghintay hanggang sa matapos ang pagsasalita ni Papa. At ngayon simulan na natin ang pamamahagi. Kapit lang, tapos na ang bagyo. Pero ang serbisyong Emilio ay mananatili. Bumaba siya sa entablado sa gitna ng palakpakan ng kanyang mga alipores. Nagsimula na ang pamimigay. Tinulungan ko silang mag-abot ng mga white eco bags. Sa harap nito ay nakaprint ang mukha ni Papa na nakangiti. May slogan pa na nakasulat ay ganito, "Serbisyong tapat, Mayor Emilio ang katapat." Nahiya ako. Sa gitna ng trahedya, kailangan pa ring ipaalala at ipakita sa mga tao kung kanino galing ang tulong. Sinilip ko ang laman ng bag. May laman itong 3 kilo ng bigas na medyo madilaw pa ang kulay.
4 na lata ng sardinas na maliit, 5 pakete ng noodles at isang maliit na puting sobre na may lamang 300 piso. Narinig kong nagpasalamat ang isa sa naabutan ko ng relief goods. Wala pong anuman, pagpasensyahan niyo na po ang nakayanan. Samantala habang nagpapamigay kami may napansin ako kay Papa. Madalas siyang tumigil sa pag-aabot ng supot para humawak sa mesa. May isang pagkakataon na may isang bata ang aksidenteng nasagi ang kanang kamay niya habang tumatakbo ang bata. Nakita ko ang biglang pag-igting ng panga ni Papa. Alam kong muntik na itong mapasigaw pero pinigilan niya lang. Okay ka lang ba, Papa? Oo, Sigurado po kayo? sabi ng ayos lang ako. Mag-abot ka lang dyan para matapos na tayo. Nagpatuloy ako sa pamimigay ng mga ayuda pero napansin ko na parang may biglang umalingasaw na mabaho sa paligid namin. Parang amoy na bulok na laman. Paminsan-minsan napapalingon ako sa kanya dahil pakiramdam ko ay parang sa kanya nang gagaling ang mabahong amoy na yun. Tapos ay nakita ko yung balat niya sa leeg na nagsisimula na ring mamula. Tapos ay butil-butil na rin ang pawis niya sa noo kahit mahangin naman sa gym. Makalipas ang ilang minuto ng pamimigay, hinanap ng mga mata ko si Lloyd sa gitna ng mga nagkakagulong tao. Gusto ko siyang makita. Gusto kong masigurado na hindi lang sa listahan siya ligtas, kundi sa harap ko mismo. Habang nagpapamahagi, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Ana, Lloyd! Salamat sa Diyos! Ayos ka lang! Muntik ko na siyang yakapin pero natigilan ako nang makita ang lolo niya na nakaupo sa isang wheelchair sa gilid at nakabalot ng kumot. Makikipagkumustahan pa sana ako pero narinig ko bigla ang boses ni Papa. Mamaya na kayo mag-usap. Marami pang taong hindi nabibigyan, Ana. Nilingon ko si Papa. Nakahawak na naman siya sa may gilid ng table. Ang isang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kanang braso. Napansin kong namumutla siya. Sa sobrang higpit ng kapit niya, bahagyang nalukot ang kanyang manggas at doon sa harap ng maraming tao, nagmantsa ang maitim na likido sa puting long sleeves polo niya. Papa! Napasigaw ako nang bumagsak siya sa sahig. Tumama ang ulo niya sa gilid ng mesa bago tuluyang humandusay sa sahig. Agad na nagkagulo sa gym. Ang mga taong kanina ay nakapila ay nag-uunahan sa harap at nagsisiksikan para makita kung ano ang nangyari sa mayor nila. Umatras kayo! Bigyan niyo ng hangin si Papa! Papa! Gising! Papa! Doon ko nakita ang mas malalang katotohanan. Dahil sa pagkakahiga niya, nalilis ng bahagya ang suot niya at tumambad sa amin ang itsura ng tiyan niya. May mga parang pasa na kulay ube, halatang namamagari nito at may nakita akong mga parang gumagapang na itim na ugat sa ilalim ng kanyang balat. Agad na nagbulungan ng mga tao at may nagtatanong na kung nakakahawa raw ba ang sakit ni Mayor. Hindi na lang ako kumibo. Imbis na patulan sila, tinignan ko ang mga tauhan ni Papa. May nakatawag na ba ng ambulansya? Nasaan na? Hindi pa man natatapos ang sinabi ko, narinig ko na ang paghinto ng nagwawangwang na ambulansya sa labas ng gym. Makalipas ang halos 2 minuto, binuhat na nila si Papa. Sumunod naman ako kagad. Nanginginig ang buong katawan ko. Natatakot ako para sa tunay na kalagayan niya. Ngunit bago kami makalayo, nilingon ko si Lloyd. Tahimik lang siya habang nakatanaw sa amin. Samantala ay nakasakay na kami sa loob ng ambulansya makalipas ang ilang sandali. Pa, lumaban ka! Ilang beses ko muna siyang pinakatitigan bago ko naisip na tawagan si Mama. Mama! Si Papa! Oh, bakit? Anong nangyari sa papa mo? Ano po kasi, bigla siyang nahimatay habang nagpapamigay kami ng relief goods. Papunta kami ngayon sa ospital. Sumunod na po kayo kagad doon. Ano? Teka lang, Ana. Ano bang nangyari? Bakit siya nahimatay? Hindi ko po alam, Ma, kung bakit. Basta na lang siyang parang nanghina tapos yun na, Ma. Ma, sumunod ka, ha? Sige, susunod ako, anak. Susunod ako. Makalipas ang ilang sandali, mabilis na pinasok si Papa sa emergency room. Hindi na ako pinayagang pumasok sa loob, kaya naiwan akong nakatayo sa labas ng ospital. Nanginginig ang mga tuhod ko dahil sa takot at pag-aalala. Dumating si Mama pagkaraan ng ilang minuto.
Anong nangyari sa papa mo? Nasaan siya? Bakit siya tinakbo dito sa ospital? Nasa loob na po siya ng ER. Hindi na ako muna pinayagang sumama dun sa loob, ma. Pero yung braso po niya, tsaka yung katawan niya, bakit ganun? Anong bakit ganun? Tadtad ng mga kulay itim na pasa at yung mga iba nagnanaknak. Tapos nung pumutok yun, mabaho po yung amoy. Ano? Bakit naman siya magkakaroon ng ganon? Naku, baka naman allergy sa tubig baha kahapon. May allergy ba talaga si Papa sa tubig baha? Di ba dati naman siyang lumulusong ng baha noong kapitan pa siya, pero hindi naman siya nagkakaroon ng kung ano-anong sakit? Ewan ko. Yun lang naman kasi ang naisip kong posibleng dahilan eh. Baka may bakterya na nakuha siya sa baha. Hintayin na lang po natin kung anong sasabihin ng doktor, ma. Kung talagang allergy ba yun o hindi. Pero teka, hindi niyo po ba alaman tungkol sa mga pasa at sugat na yun? Hindi pa. Hindi naman tumabi sa akin ang papa mo kagabi. Magdamag siya sa loob ng opisina niya. Diyos ko, sana nga allergy lang yun. Sa palagay ko po, hindi lang basta yun allergy, May. Bakit ang bilis? Kahapon lang siya nababad sa baha eh. Wala pang 24 oras pero parang nabubulok na ang katawan niya. Anong sinabi mo? Totoo po, Mama. Nanahimik si Mama ng sandali. Tumingin siya sa pinto ng ER. Alam kong nag-aalala siya ng matindi para kay Papa. Ilang sandali pa, lumabas na ang nurse sa ER at tinawag kami ni Mama. Agad niyang pinaliwanag ang tunay na kalagayan ng pasyente namin. Kailangan daw i-quarantine muna si Papa sa ospital pansamantala dahil hindi pa nila matukoy kung anong uri ng impeksyon ang nakuha niya. Kasalukuyan ding dinidisinfect ang ER at pinalipat ang mga pasyenteng nandun sa kabilang building. Teka, nakakahawa bang sakit ng asawa ko? Hindi magawang tumango ng nurse sa tanong ng mama ko. Sa halip ay pinaliwanag niya sa amin na hindi pa talaga nila matukoy kung anong uri ng sakit o laso ng dumapo kay Papa. Hindi nila matiyak kung nakakahawa ba ito, kaya bilang pag-iingat, kailangan nilang i-isolate siya at isailalim sa mahigpit na precautionary measure. Maging kami ni Mama, kailangan din mag-quarantine sa bahay. Sandali lang, gusto kong makita ang asawa ko. Umiling ang nurse, pero si Mama humakbang palapit sa pinto ng ER. Agad namang humarang ang kausap namin. Tinaas niya ang kanyang kamay, tinapat sa kanyang dibdib at tinapat sa amin. Pahiwatig na bawal kaming pumasok. Kahit anong paliwanag niya na para sa kaligtasan namin ito, ayaw namang makinig ni Mama. Hindi niyo ako pwedeng pigilan. Asawa ko ang nasa loob. Mayor siya ng bayang ito. Ipaalam niyo sa akin ang totoong kalagayan niya. Buhay pa ba siya? Bakit niyo siya ikukulong sa loob na parang hayop? Patuloy ang nurse sa pag-iling. Lalo tuloy nagalit ang mama ko. Huwag mo nga akong iniiling-ilingan. Tsaka bakit ba ikaw ang nakikipag-usap sa amin? Nasaan yung doktor, ha? Ang aarte nyo? Hindi pa naman nalalaman ang sakit niya, pinandidirihan nyo na kagad. Alam mo, kung hindi mo ako papayagang pumasok at makita ang asawa ko, idedemanda kita kasama ng ospital na to. Mawawalan ka ng lisensya. Nagulat ako sa sinabing yun ni Mama. Nagulat din ako nang makitang dinuro-duro niya ang nurse. Hindi ko pa siya nakitang ganito kadesperada at kaiskandalosa. Nakita ko ang takot sa mga mata ng nurse habang dahan-dahang umaatras pero nanatiling nakaharang sa pinto. Ma, tama na! Bitiwan mo ko, Ana! Kailangan kong makita ang papa mo. Paano kung mamatay siyang hindi natin siya kasama? Makinig po kayo. Tignan niyo ang paligid oh. Dumadami na po ang tao. May mga kumukuha na rin ng video. Tara na po, bumalik na lang tayo sa ibang araw. Bahagyang humupa ang pag-aalboroto ni Mama. Yumuko siya pero maya-maya bigla niyang hinarap ang mga tao sa paligid. Kayo, yung mga video na yan, burahin niyo. Subukan niyong i-upload yan sa social media at magkakaalaman tayo. Lahat kayo idedemanda ko. At ikaw, humanda ka. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatanggal yung lisensya mo. Tama na po, Ma. Ginagawa lang niyang trabaho niya. Magtiwala na lang po tayo sa kanila na hindi nila pababayaan si Papa. Tara na po, Ma. Biglang nanghina ang mga tuhod niya at napasandal sa pader. Agad ko siyang niyakap at dahan-dahan na inalalayan. Lumapit naman ang driver namin at tinulungan ako na maisakay sa sasakyan si Mama. Halos 3 araw din kaming nagkulong sa bahay, kasama ni Manang Insyang, yung ibang katulong at ang driver. Sa 4 araw habang nagmumuni-muni ako, biglang nagring ang cellphone ko.
Tumatawag si Lloyd. Hello, Ana? Kumusta ka na? Kumusta kayo ni Tita Imelda? Ayos lang naman kami pero heto, nakakulong pa rin kami sa bahay namin. 3 araw na rin mula nang masugod sa ospital si Papa. Ikaw, kumusta na kayo ng lolo mo? Okay naman kami, Ana. Pero kasi ano eh, Ano, may problema ba ha, Lloyd? may kailangan kang makita. May video ang papa mo sa loob ng ospital. Teka, anong video yan? Paanong... Isisend ko sa'yo yung link. Nang maisend na ni Lloyd ang video, agad kong pinindot ang play button. Ang video ay kuha nga mula sa isolation room na pinaglalagyan kay Papa. Nanlumo ako sa nakita ko. Si Papa halos hindi na makilala. Ang dami niyang sugat at nagnanaknak na sa nana. Sino ang kumuha nito? Pinost ba to sa social media? Hindi pa. Wala pa naglalakas ng loob. Pero sa GC, kalat na. Takot pa rin sila sa papa mo at sa kaso na pwede nilang kaharapin. Siguro kaya hindi pa to na ilalabas. Pero Ana, hindi nagiging maganda ang sinasabi ng mga tao. Maging sa labas, nagiging usap-usapan ito. Anong sinasabi nila? Karma is real daw. Ana, may hinala ako na baka may sama ng loob sa papa mo ang kumuha ng video na to. Heto, may isisend akong ilang mga comments galing sa iba't ibang GC na kasali ko. GC? Anong klaseng mga GC yan? Hindi ako kasali? Matagal ng GC ang mga to. Hindi ka talaga nila sinali kasi alam mo naman di ba kung bakit? GC ng elementary, high school o college? Hindi na sumagot si Lloyd. Agad niyang pinasa ang ilan sa mga screenshots. Naiyak ako nang mabasa ang mga yon, para akong sinasaksak ng patalikod habang nagbabasa. Buti nga sa kanya, yung perang kinurakot niya hindi niya pwedeng ipambili yon ng bagong balat. Mabulok kang hayop ka. Sana mamatay na yan para mapalitan ng matinong mayor ang bayan natin. Hindi ka man nalunod sa baha, mabubulok naman ang katawan mo. Pero walang magagawa ang pera mo, magnanakaw. Sana pati yung mayabang na nepo baby niya matulad sa kanya para wala nang maipagyabang. Napahagulgol at naitapon ko sa kama ang cellphone ko. Masakit, sobrang sakit. Alam kong may mga maling nagawa si Papa, pero nang mabasa kong halos isumpa kami ng mga tao at ginawang katatawanan ng nangyari sa amin, hindi ko na yun kinaya. Ang bawat salitang kurap at magnanakaw tumatagos sa akin dahil alam kong may bahid ng katotohanan ng mga ito. Pero anak niya ako ama ko pa rin siya. Muli biglang nagring ang cellphone ko. Si Lloyd ulit. Agad kong kinuha ito at sinagot ang tawag niya. Ana, hindi pa ako tapos. May sasabihin pa ako sa'yo. Ayoko na. Kung tungkol lang din yan sa pangahamak ng tao sa pamilya namin, wag na. Masakit na, Lloyd. Hindi ko na kaya. Hindi tungkol dun. Importante to. Tungkol ito sa kalagayan ng papa mo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ilabas nyo na sa ospital na yun ang papa mo. Hindi siya gagaling dun. Tama ka. May walang hiya sa ospital na yon. Hindi sila pwedeng pagkatiwalaan. Hindi ito tungkol sa video. Tungkol ito sa tunay na sakit niya. Anong tungkol sa sakit niya? Pinapanood ko kasi kay Lolo yung video ni Mayor. At sabi ni Lolo, hindi raw karaniwang sakit ang dinadanas niya. Kinukulam daw ang papa mo. Kulam? Sigurado ka ba? Oo, maniwala ka, Ana. Hindi gagaling sa ospital si Tito. Dalhin niyo siya dito sa Santa Lucia at si Lolo na ang bahala sa kanya. Sige, may tiwala naman ako sa'yo Dadalhin ko dyan si Papa. Ngayon din, hintayin mo kami dyan. Nang ibaba ko ang cellphone, agad kong pinuntahan si Mama sa kwarto niya. Ipinaliwanag ko sa kanya yung sinabi ni Lloyd. Nung una, bahagyang nag-aalinlangan si Mama. Natatakot na baka lalong mapahamak si Papa sa planong pag-alis sa kanya sa ospital. Pero kalaunan ay pumayag din. Sige Ana, gawin natin. Tinawagan niya agad ang abogado namin upang makasama naming maglabas kay Papa. Pagdating namin sa ospital, nagkaroon kagad ng tensyon, lalo na't ayaw talagang pumayag ng mga doktor dahil nga naka-isolate pa si Papa. Pero dahil sa tulong ng abogado at sa pagigiit ni Mama ng karapatan naming ilipat ang pasyente, wala silang nagawa kundi ihanda ang waiver. Pinapirmahan nila ito kay Mama.
Nakasaad dito na walang magiging pananagutan ng ospital anumang mangyari sa pasyente oras na lumabas siya sa pasilidad nila. At kami rin daw ang mananagot kapag kumalat ang sakit na tulad nun sa labas. Kasama ng driver namin, isinakay namin sa sasakyan si Papa doon sa likod ng ospital. Palihim ang ginawa naming paglilipat. Nilagyan din namin ng takip ang mukha niya para walang makakilala. Nang makasakay na nga kami, doon nagsalita si Papa. Anong ginagawa niyo? Bakit niyo ako inilabas sa ospital? Hindi pa ako magaling. Hindi po kayo ligtas sa ospital na yon, Pa. May kumuha ng video mo habang nasa loob ka ng ospital na yon. Ano? Sinong kumuha? Hindi po namin alam pero hindi maganda ang naging komento ng mga tao sa nangyari dyan sa katawan nyo, Papa. Halos lahat sila pinagtatawanan ka at sinasabing karma mo raw ang nangyari. Mga hayop yun ah. Sino-sino yung mga yun? At ora mismo, ipadadampot ko sila sa mga pulis. Huwag na po, Papa. Huwag na natin silang patulan. Mabuti pa mag-relax ka dyan at may pupuntahan tayo. Pupuntahan? Saan? Saan niyo ako dadalhin? Ipapagamot ka po namin. Itatransfer niyo ulit ako sa isang ospital? Hindi po, pero dadalhin po namin kayo sa albularyo. Albularyo? Nagpapatawa ka ba, Ana? Mayor ako ng bayang ito tapos dadalhin mo ko sa isang albularyo. Halos mabilaukan si Papa sa sarili niyang tawa. Isang tawang punong-puno ng pangungutya sa kabila ng kanyang kalagayan. Mga nakakalimutan ninyo. Milyon-milyon ang pondo ng munisipyo para sa kalusugan. May mga espesyalista din tayong binabayaran. Magagaling din yung mga doktor sa ospital na pinanggalingan natin. At ngayon sasabihin niyo sa akin na ang solusyon sa sakit ko, isang taong manggagamot na gumagamit ng mga dahon at iba pa? Kalokohan! Pa, wag niyo naman kaming pagtawanan. Ginagawa namin to ni Mama para sa'yo. Para sa akin daw. Pwe! Ang sabihin niyo, inalis niyo ako sa ospital dahil gusto niyong mamatay na ako. Hindi po ganun yun. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Nakakunot ang noo ni Papa. Halatang galit siya at hindi siya masaya sa ginawa namin. Napatingin siya sa driver namin na si Kuya Jason. Jason, paandarin mo na sa sasakyan. Gusto ko na magpahinga. Sandali lang, Papa. Please, wag ka nang magmatigas Sige na, kahit minsan lang po. Kahit isang beses lang, pagbigyan niyo na ako. Kaninong albularyo mo naman ako dadalhin ko sakali? Kay Lolo Gaspar po. Kay Mang Gaspar? Ana, nagpapatawa ka ba talaga? Yung matandang yun, ilang taon nang hindi lumalabas sa lungga niya. Balita ko, kinalimutan na nun ang panggagamot. Dahil sarili niyang sakit, hindi naman niya nagawang magamot. Yan, tignan niyo nga po ang sarili niyo, Papa. Sa palagay niyo po ba ordinaryo ang sakit niyo? Mismong mga doktor nga po hindi magawang ipaliwanag kung anong sakit na yan Tsaka wag mong pagtawanan ng matanda dahil alam naman nating lahat na bago siya nalumpo dahil sa matinding rayuma, isa siyang magaling na albularyo. Tumitig ako ng diretsyo sa mga mata ni Papa. Sa unang pagkakataon nakita ko na yumuko siya. Kung gusto niyong gumaling, kailangan lunukin niyo ang pride niyo kahit ngayon lang. Sige na, Jason. Magmaneho ka na. Umuwi muna tayo ng Santa Lucia. Bumuntong hininga ako ng malalim. Sa wakas sumuko rin ang matigas niyang kalooban. Habang tinatahak namin ang daan patungo sa dati naming baryo, ramdam ko ang kakaibang atmosfera sa loob ng sasakyan. Nakabukas na ang mga bintana ng sasakyan dahil yung amoy ni Papa, hindi namin matagalan kapag naka-aircon kami dahil talaga namang napakabaho. At sa bawat lubak na nadadaanan namin, napapangiwi siya sa sakit. Nang makarating kami sa pusod ng Santa Lucia, tumambad sa akin ang kalunos-lunos na itsura ng dati naming baryo. Napahawak ako sa aking bibig. Diyos ko! Halos ilang araw na rin ang nagdaan, buhat ng maglandfall ang bagyo pero yung pinsala naroon pa rin. Marami ang gumuhong mga bahay, marami rin ang mga natumbang mga punong kahoy na nasa gilid ng mga daan. Mas lalong sumakit ang dibdib ko nang makita kong ilang mga ama ng tahanan na sinusubukang ayusin ang nasira nilang mga bahay at yung mga bata naman namumulot ng mga bagay na pwede pa nilang pakinabangan.
Tignan mo, Papa. Tignan mo ang ginawa ng bagyo. Sandaling iminulat ni Papa ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng bintana. Natapat kami sa isang pamilyang nagsisiksikan sa ilalim ng punit-punit na trapal upang pansamantalang pananggalang sa mainit na sikat ng araw. Nakita kong nag-igting ang panga niya, parang may gustong sabihin pero hindi niya itinuloy. Muli siyang pumikit. Nang marating namin ang dulo ng baryo, doon namin nakitang isang maliit na dampa na halatang kagagawa pa lamang. Bumaba kami ng sasakyan at si Papa isinakay namin sa wheelchair at dinala sa harap ng bahay ng matandang albularyo. Lolo Gaspar! Lolo! Mabuti naman at nailabas niyo na po sa ospital si Mayor. Kamusta na po siya? Mukhang mabuti naman siya, iho. Pero alam mo bang nahirapan talaga kaming ilabas siya dahil sa protocol na sinusunod ng ospital? Ganun po ba? Halina po kayo, pasok kayo. Nandito po sa loob si Lolo. Pumasok kami sa loob ng bahay at agad naming naamoy ang amoy ng pinapausok na insenso. Nang makapasok kami doon, nagsimula ang isang nakabibinging katahimikan. Nakita ko si Lolo Gaspar, ngunit pati siya tahimik lang na nakaupo sa kanyang upuan. Tinititigan niya mula ulo hanggang paa ang kanyang pasyente. O ano? Magtititigan na lang ba tayo rito? Gamutin mo na ako, tanda. Pagkasabi nun ni Papa, kumuha na si Lolo Gaspar ng isang mangkok na gawa sa baon ng nyog na may lamang itim na likido. Galing ito sa pinaghalong katas ng halamang gamot, suka at kung anong sangkap na tanging siya lang ang nakakaalam. Lloyd, hawakan mo ang kanyang balikat at ikaw naman, kumuha ka ng malinis na tela. Maghanda ka dahil hindi magiging madali ito. Dahan-dahang inilapit ni Lolo Gaspar ang kanyang kamay. Tapos, biglang binuhos ang laman ng mangkok na yun sa balat ni Papa. Isang nakapangingilabot na sigaw ang kumawala sa bibig ni Papa. Ang kanyang katawan ay bumaluktot sa tindi ng hapdi. Ang maitim na likido ay nagsimulang bumula sa ibabaw ng kanyang balat, na tila ba may buhay na kemikal na nakikipaglaban sa laso na nasa loob ng kanyang katawan. Huwag kang bibitaw, Emilio! Sumisigaw ang matanda habang patuloy sa pagbuhos ng natitirang laman ng mangkok. Tiisin mo lang para gumaling ka! Hindi ko kayang tignan ang matagalang paghihirap ni Papa. Nakita ko kung paano pumutok ang mga maliliit at malalaking pantal at lumabas ang malapot na nana na humahalo sa gamot ni Lolo Gaspar. Ang amoy ay lalong tumapang, amoy ng nabubulok na karne na tila sinunog ng buhay. Ayoko na! Tigilan mo na to, Gaspar! Ayoko na! Pa, kaya mo yan! Anong kaya? Masakit, Ana! Panay ang daing niya at reklamo pero hindi nagpatinag ang matanda. Maya-maya ay kumuha si Lolo Gaspar ng isang maliit na patalim at uling na nagbabaga. Pinainitan niya ang patalim. Teka, anong gagawin mo? Huwag mong susubukang gamitin sa akin yan! Tahimik! Ang ginagawa ko ay paglilinis sa inyong mga sugat, Mayor. Saka huwag ka mag-alala. Hindi naman tumasakit. Anong hindi Hindi na naituloy ni Papa ang sasabihin niya. Hiniwa kasi agad ni Lolo Gaspar ang mga patay na balat at sa bawat hiwa niya, lumalabas ang maitim na dugo. Tignan mo to, Ana. Itinuro niya sa akin ang isang bahagi ng sugat na katatapos lang niyang linisin. Ang lason ay hindi lang sa balat. Umabot na ito sa dugo. Ano pong gagawin natin? Gagaling pa po ba si Papa? Oo naman, Iya. Pero ang ginagawa ko ay nililinis ko lamang at inaalis ang lason na pwedeng makapatay sa kanya ng mabilis. Pero... Ano pong pero? Hindi na muna sinagot ng matanda ang tanong ko. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis. Matapos ang halos 1 oras na parang impyerno para kay Papa, tumigil si Lolo Gaspar. Hiningal ang matanda at sumandal sa upuan. Si Papa naman nakahandusay na lang at halos mawalan ng ulirat dahil sa matinding trauma na dinanas ng kanyang katawan, pero napansin ko ang isang bagay. Ang pangingitim ng kanyang braso at katawan ay bahagyang humupa. Tapos na ang paglilinis. Pero hindi pa tayo tapos.
Anong hindi pa tapos? Abay, mamamatay na ako kung gagawin mo ulit sa akin ang ginawa mo kanina. Hindi na, Mayor. Huwag ka mag-alala dahil hindi na gaanong masakit ang susunod na panggagamot ko. Kung gano'n, sabihin mo na sa akin kung anong gagawin ko para matapos na ang pesteng sumpa na to. Tama ka. Sumpa nga ang iniligay sa'yo. Isang mangkukulam na marahil ay galit na galit sa mga ginawa mo. Ano? Oo, ang nangyari sa'yo ay kagagawan ng isang mangkukulam. Mapapangalanan mo ba kung sino ang mangkukulam na yun? Hindi po, Mayor. Hindi ko sila kayang pangalanan. Wala ka naman palang kwenta eh. Emilio, pwedeng alisin mo yung kayabangan mo kahit ngayon lang. Ginagamot ka na nga ng matanda eh. Natahimik si Papa nang magsalita si Mama. Doon lang muling nagpatuloy si Lolo Gaspar. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ka na masasaktan sa susunod na paraan para gumaling ka. Sige, sabihin mo ang dapat kong gawin. Ang mensahe ng mangkukulam, ibalik mo daw sa mga tao lahat ng kinuha mo. Anak ng... Anong pinagsasabi mo? Hanggat hindi ka nagsisisi at hindi mo binabalikan lahat ng kinurakot mo, hindi ka gagaling. Hindi niya aalisin ang sumpang yan. Nagalit lalo si Papa at itinanggi ang kanyang mga ginawa. Dahil sa kanyang naging tugon o reaksyon, ang mga pantal niya at sugat ay muling nangati ng sobra at kumirot. Kaya naman ilang sandali pa nang hindi na niya makaya ang sakit ay napilitan na siyang umamin. Oo na. Ibabalik ko na lahat. Kailangan mong ibalik ito 3 beses ang dami ng iyong mga kinuha. Nababaliw ka na bang matanda ka? Anong 3 ibayo? Gagawin mo akong pulube? Naku, walang mangyayari dito. Umuwi na tayo. Galit na si Papa kaya wala na kaming nagawa ni Mama kundi ang isakay siya sa sasakyan sa tulong ng driver namin. Pagdating sa bahay, abot-abot ang mura niya sa amin ni Mama. Ano bang kasalanan ko sa inyong dalawa? Ha? Wala po. Gusto lang naman po namin gumaling kayo. Gumaling ba ako sa kalokohan ninyo? Kalokohan? Tignan mo nga yung mga sugat mo ngayon kumpara kanina bago ka namin dalhin sa kanya. Nakita ni Papa na may ilang sugat na natuyo na, pero ramdam pa rin niya ang kirot. Iniwas niya ang tingin niya sa amin at tinawag niya ang aming kasambahay na matanda. Manang Insyang! Manang Insyang! Mayor, may ipag-uutos po ba kayo? Oh, masakit ang katawan ko at nagugutom ako. Pakihandaan mo nga ako ng pagkain. Ano pong pagkain ang gusto nyo? Kumuha ka ng imported na delata dyan sa estante at siya mong lutuin. Opo, sige po. Agad na tumuloy ulit sa kusina ang kasambahay namin pero maya-maya ay bumalik ito bitbit ang isang piraso ng delata. Sir, mukhang sira na tong mga delata nyo ah. Anong sira? Nakita namin na yung laman ng delata ay mabaho na at kulay kayumanggina na dapat ay pula. Muling inutusan ni Papa na kumuha pa ng ibang stocks pero lahat ng nabuksan namin, ganun ang laman. Maging ang mga gatas ay naging putik ang laman. Walang napakinabangan sa mga imported na relief na galing sa ibang bansa. Paano? Naniniwala ka na kay Lolo Gaspar? Ano? Hihintayin pa ba nating lahat ng perang kinurakot nyo? Hindi na mapapakinabangan? Tapos tuluyan kang mabulok? Natahimik siya at napayuko. Maya-maya iniangat niya ang ulo at nagulat ako sa aking nakita. Umiiyak siya. Pero maghihirap tayo, Ana. Mawawala lahat ng pera natin kapag ginawa ko ang gusto ni Gaspar. At mas mahalaga pa ang pera sa inyo kaysa sa sarili niyong katawan at sa amin? Ganun ba, Papa? Alipin ka na ba talaga ng pera? Hindi, anak. Kayo ng mama mo ang pinakamahalaga sa akin. Kaya ko lang namang ginagawa yun para sa inyo.
Gusto ko kayong magkaroon ng maginhawang buhay. Papa, hindi naman kami humihiling ni Mama ng sobre. Yung tulad lang ng dati. Mas masaya pa nga yun kahit mahirap lang tayo. Ano? Tama ang sinabi niya, Emilio. Hindi kami masaya ng anak mo sa buhay na binibigay mo ngayon. Doon nagsimulang humagulgol si Papa. Parang na-realize niya na mali talaga siya. Ilang minuto ang nakalipas, tinawagan niya ang mga staff niya at inutusan silang gumawa ng mga proyektong pwedeng pakinabangan ng mga tao. Tulad ng magbibigay sila ng karagdagang ayuda, ng cash assistance para magamit sa pagpapagawa ng bagong tirahan at mabigyan ng pangkabuhayan ng mga tao, lalo na yung mga taong namatayan ng kapamilya. Isasauli ko na lahat ng ninakaw ko, Imelda. Ana, Salamat, Papa. Nakinig ka rin. Hindi ko inaasahan na magagawa ni Papa yon pero masaya ako. Masayang-masaya ako kasi nararamdaman ko na babalik na sa amin yung Papa ko. Yung Papa ko na binago ng pera at kapangyarihan. Samantala, makalipas ang ilang linggo, matapos ang sunod-sunod na pagtulong sa mga tao, lalo na sa Santa Lucia, unti-unting natuyo ang mga sugat ni Papa. Dahil doon, pinlano kong puntahan sila Lolo Gaspar para magpasalamat. Pero naabutan ko silang nagtatalo ni Lloyd. Bakit niyo naman po ginawa yun, Lolo? Kabutihan ng hangad ko, Lloyd. Tingnan mo, natuto na siyang tumulong ulit. Lahat ng ninakaw niya, ibinalik niya na sa mga tao. Hindi ka ba natutuwa? Pero mali pa rin po na kinulam niyo siya. Oo, mali talaga. Pero dapat lang naparusahan siya, Lloyd. Dapat lang na ipatikim sa kanya ang parusa sa kagarapalan niya para matigil na ang pagiging swapang niya. Walang hanggang katakawan sa salapi at kapangyarihan. Sa mga narinig ko, dahan-dahan akong umatras. Si Lolo Gaspar, ang matandang inaasahan naming magliligtas kay Papa, ay siya pala ang nagbigay ng sumpa. Pero sa kabilang banda, hindi ko magawang magtanim ng sama ng loob. Tama siya, ang kagarapalan ni Papa ay kailangan ng katapat na leksyon na hindi kayang ibigay ng batas ng tao. Lumipas ang mga buwan, ang mansyon namin na ibenta na rin ni Papa at ginamit ang iba pa niyang tagong yaman para sa rehabilitation ng Santa Lucia at ng panibagong dike na poprotekta sa mga mamamayan laban sa baha. Tumira na lamang kami sa dati naming baryo sa isang simpleng bahay. At nang matapos ang termino ni Papa bilang mayor, hindi na siya naghangad ng anumang posisyon sa gobyerno. Pinili na lamang nila ni Mama na mamuhay ng tahimik, malayo sa politika. Marami akong natutunan sa pangyayaring yun sa buhay namin, na sana ay matutunan din ng mga politikong katulad ni Papa. Ang baha ay pwedeng magdala ng yaman pero pwedeng tumangay din ng buhay sa isang iglap. Ang tunay na kayamanan ay ang pagiging isang mabuting tao na may malinis na konsensya na kaya mong ipagmalaki hanggang sa dulo. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Winnie. Salamat po sa pagbibigay ng chance na maiere ang aking kwento. Wish ko sana matulad kay Papa ang mga swapang na politiko dito sa bansa para magbago na rin sila at matutong maglingkod ng serbisyong totoo sa bayan. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto ko munang mag-shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kay Angelica Keletano, kina Rose at Mira ng Misuti Jewelry, kay Geraldine Rubio at sa asawa niyang si J. Mars Lariba, kay Ana Marie Bataraw. Shoutout din po kay Shimeridel Española, kay Agnes Masa, kay Jessa May Chavez at sa Repuelo family, kay Rubelin Torres, kay Giselle Capiding, kay Realin Belda. Hello din po kay Ami Viray, kay Ibad Sandy from Riyadh, kay Kyle Cyrus, kay Maria Tesnape from Las Piñas City, kay Ma'am Joanna Reyes at sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Tangos na Votas. Salamat po sa pakikinig nyo. Shoutout din po kay Alicia Marvida, kay Mary Ann na naghahangad sa atin na ma-reach daw po natin ang 100k subscribers. Naku, sana nga po ma'am, sa tulong po ninyo at iba pa nating listeners, ma-reach po natin yan. Kaya share lang po kayo ng share ng upload natin para may mga bago tayong subscribers.
Shoutout din po kay Jean de la Cruz from Hong Kong, kay Zoe C. from Saudi Arabia, kay Arlene Mahinay at sa Verde and Solis family, kay Annalisa Mahinay, Annalyn Mahinay, kay Arcil at Arame Espanyola, kay Brisel Ann na magbe-birthday ngayong January 27, advance happy birthday po sa inyo. Hello din po kay Ma'am Elizabeth Dungka, kay Charmaine Ebon, kay Layos Romualdo at sa Boltron at Layos family, kay Aaron John Fernandez, kay Monet Vergara, kay Chef M, at kay Maricar Pambago na nag-birthday noong January 17. Belated happy birthday po! Shoutout din po kay Jordan Gaton at sa mga anak niyang sina Mateo Dionela at kay Princess Dana Gaton. Shoutout din po kay Charmaine Hermogenes, kay Ma'am Puresa Tagiwalo, kay Marilyn Cuchon at kay Irene Samonte Palaming Cervantes, kay Inang Ausa at sa Train family, kay Gina Andraque Peñas at sa asawa niyang si Joey Garcia Peñas, kay Eve Carillo pati na rin po sa Carillo at Berondo family. Salamat po sa inyong lahat na nakinig at nag-comment. Abangan po ninyo ang mga susunod ko pang upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang